Ano nangyayari? Ang kalaban nilang Pilipinas, demonyo na. Kaya kinalaban nila ang Kingdom of Jesus Christ. Gusto lapit tayo konti. Kaya nakikisa kami sa puso. Nasa linya ngayon, Hana, si sa mga Hana, matisod, sa lahat ng mga martisalis dyan, sa lahat ng mga grupo, sa lahat ng mga Muslim, sa lahat po. Pinakasan lang ang boses mo, Nagkaroon Hana. ng ginagamit ng dahas ng Philippine National Police dito sa ginagawa nating peaceful rally. At ginawa nila Jade, kasi kitang-kita ko na witness ko talaga kasi yung mga police na May nag-spray ng pepper spray compound sa Jade, batok ko. Gago talaga. sila ay tumakbo na mabilis papunta doon sa gate natin. Alam mo, Jade, sinalisin nila yung mga nagbabantay doon kung saan nagbabarricade ang ating mga volunteers, mga missionaries. Umikot sila ng mabilis, tinakbo nila sa gilid ng ating cathedral para makapunta agad sa gate, pero mabilis din nakatakbo yung ilang mga missionaries natin para harangan sila at hindi makalabas ng gate natin para pasukin yung ating peaceful rally sa labas ng gate ng Kingdom of Jesus Christ. Talagang wala ng maximum tolerance dito, Mga kababayan, ganito po ang klase ng PNP na ipinatutupad po ng ating gobyernong ito sa pangunguna ni Bongbong Marcos. Sunod-sunuran na lang yan sina Marbil, sina Torre, pero mga kababayan, wala silang pakialam kung babae man, matanda man ang kanilang masaktan, basta masunod lang nila si Torre at si Marcos. Mga kababayan, ito ba na klaseng gobyerno ang nais natin na mamuno sa ating bansa? Kaya niyo pa ba na masikmura ng napapanood niyo sa inyong telebisyon? Ibinabalik ni Marcos ang rehime ng kanyang tatay. Walang deklarasyon ng martial law, pero ramdam na ramdam namin dito sa loob ng Kingdom of Jesus Christ that we are under siege and we are under martial law. This is our home. This is our church. Hindi kami nirespeto. Pilipino din kami. May karapatan kaming respetuhin. Pero ang gobyernong ito ang unang-una na hindi nagbibigay ng respeto sa amin. Walang malasakit sa amin. Pinipigilan ang pag-practice ng aming relihiyon. Sinasaktan kami at higit sa lahat, marami silang pinatay sa mga kasamahan ko dito sa Kingdom of Jesus Christ. Jade, hindi na pwede ito, Jade. Kaya nga nagsasalita na tayo dito sa kalsada para marinig ng ating mga kababayan. Ay, kita mo ngayon, Jade, itinataas ng mga missionaries sa kanilang kamay sa dalangin upang matigil ang ugali na violent ng ating mga kapulisan. At hindi namin maintindihan bakit kailangan paggamitan ng tear gas. Hana? Ilang beses na nilang ginamitan ng tear gas yung mga missionaries dito. Unang-una nung pumasok sila dito at sinira yung ating mga pader sa likod ng Kingdom of Jesus Christ. Hana? Yes po. Hana, para Yes, lang masundan ng ating mga kababayan kasi kami din nabigla noong paggamit ng tear gas nitong kapulisan. Kasi ang nakita namin kanina, nagrarally, nagsasalita pa itong si Sister Eleanor Cardona. So, papaano ba nagsimula? Saan nagsimula yung yung komosyon at yung papalabas nitong tear gas na ito? Jade, ganito Jade. While ongoing yung ating program sa rally natin nasa labas ng gate, sa Emerald Gate, itong mga kapulisan ay gumawa na sila ng barricade sa gilid ng Jose Maria College. Ako personal, lumapit ako sa kanila. Sabi ko, may balak ba kayo na pumunta at pigilan kami o nagpo-formation lang kayo dito? Sabi ng mga pulis, hindi namin alam. Sabi ko, nakikiusap ako, wag na kayong pumunta doon dahil ayaw namin ng dahas. Sabi ko alam mo, tiningnan lang ako ng mga pulis. Hindi nila masagot dahil sumusunod sila sa utos nila. Pero, Jade, may utak naman yung mga pulis. Kung hindi tama ang kanilang gagawin, bakit nila susundin? Habang nakapwesto yung mga naka-barricade, naka-formation ng mga pulis, may iba palang pulis, Jade. Inikot ang cathedral. Di ba may pathway yan, Jade? Ang gilid ng cathedral papunta sa Emerald Gate. Tumakbo sila na mabilis doon sa gilid ng cathedral, papunta doon sa Emerald Gate para hindi tayo makahanda. Pero mabilis na tumakbo yung mga missionary workers ng Kingdom of Jesus Christ
para maharang sila. Jade, walang balak maggumamit ng dahas ang mga miyembro ng Kingdom of Jesus Christ. Pero dahil pinupwersa tayo ng PNP, kailangan natin protektahan ang ating sarili. Jade, wala silang pakialam kung mga babae ba yung mga sinapak nila, binato nila. Jade, tubig na lang at dinapon nila, Jade, na mula sa bottled water na malinis pa. At yung plywood na malapit doon sa na nakalapag doon sa floor, ang ginamit nila para pangharang dahil makakapal yung mga ginagamit nilang shield at matulak ka lang ng shield na yun, Jade, napakasakit nun dahil ako mismo natulak na ng shield na yun nung pumasok sila dito. Alam mo, Jade, buti na lang may plywood, Jade, kasi pag tulak ng mga workers ng plywood, napa-atras din sila. Kaya, Jade, hindi naman mauuwi sa ganito kung hindi sila ang nagsimula ng gulo, Jade. Oo, nakita nga natin. Pero sa ngayon, Hana, mukhang wala nang gumagamit ng tear gas. Wala na. Itong parang kumalma na bigla. Sa ngayon, nakikita ba? Tama ba? I think, Jade, napa-atras ka sila, Jade. Hindi nila tuloy yung gusto nila na makalabas ng gate. Dahil napa-atras talaga sila. Alam mo, Jade, ilang piraso lang yun ng mga workers. Milagro na lang talaga sa ama yung Jade. Naggamit yung plywood, napa-atras talaga sila. Grabe talaga, Jade. Wala na silang konsiderasyon. Ito ba na klase na PNP? Ito ba na klase na police ang meron tayo sa Pilipinas? Mga pulpul sila. Hindi ito na klase na police ang dapat na manungkulan sa bansa dahil wala silang kahit anumang konsiderasyon sa kanilang katawan para protektahan ang mga sibilyan. Hana, yung mga nasa labas kanina na mga missionary workers, yung nagsasagawa ng rally, nakapasok ba ngayon dyan sa loob ng compound? Nasa labas lang talaga pa sila dahil ongoing yung rally. Okay. Nagsalita ngayon si Sister Nori Cardona dun sa harapan at sana mapakinggan natin, Jay, kung ano yung mensahe ni Sister Nori na pinapaabot dun sa mga kapulisan na gumagawa ng dahas. Oo, kasi ang nakikita kasi natin dito sa video, yung nasa loob na may mga pulis na rin nakabarikada doon dyan sa loob, sa compound. Pero hindi pa natin, hinahanap na natin yung monitoring natin doon sa labas ng KOJC Religious Compound. Pero sa ngayon, Hana, andyan ka pa? Yes, Jay. Go ahead, Jay. Kasi kanina may nagtatapo ng mga bangko. Talagang ang tindi ng komosyon na yon. Kumusta yung mga kababayan natin? Sigurado wala sanang malubha yung tinamong injury doon sa ginawang na ito ng kapulisan. Jade, wala na kaming maasahan na matino doon sa kanila, Jade. Wala na kaming bakit matinong ginagawa yung ating mga kapulisan. Ang nais lang naman natin, Jade, na sana itigil na nila yung karahasan. Kasi yung karahasan never magsisimula sa atin. Wala naman tayong ibang ginawa sa kalsada kundi magsalita. Ilang oras na tayo dyan sa labas, Jade. Simula nang nag-start yung program dyan, microphone na lang hawak natin. So until... Bakit kailangan nila gamitin ng dahas kung salita lang man, boses lang ang ginagamit? Ganon sila katakot dahil totoo at tama at legitimo ang mga issues na inirelease natin at napapanood ng ating mga kababayan. Dahil nare-remind ang taong bayan na nabudol sila sa administrasyon ni Bongbong Marcos at ginagamitan tayo ng dahas para patahimikin tayo. Pero the more na nila tayo saktan, the more lalakas ang boses natin. Hindi lang boses ng Kingdom of Jesus Christ, boses ito ng lahat ng Pilipino na hindi na masikmura ang administrasyong ito. Hana, yung eksaktong lokasyon mo ngayon, nasa labas ka o nasa loob ng KOJC Religious Compound? Nasa second floor ako ng building, Jade, para mas makita ko ang pangyayari sa baba. Nakikita ko ngayon Nasa dito loob ka. kung saan ako naroroon ay patuloy pa rin ang pagtitipo ng ating mga kasamahan ng mga missionary workers. Actually, hindi lang yung mga KOJC nandiyan sa labas Meron na rin tayong mga kasamahan na mula sa Muslim community at iba pang mga malapit dito sa KOJC headquarters sa mga kababayan natin na nakiisa na rin. At on the right side naman kung saan ako nakatayo, Jade, ay natatanaw ko naman yung formation pa rin ng mga pulis na nagpapatuloy dyan sa bumalik sila dun sa kanilang formation. Kasi yung ibang pulis na
pumunta sa atin na hindi kasama doon sa formation, Jay. So dahil napaatras sila, bumalik sila ulit sa formation nila. Nagpapakita lamang ito, Hana, na until now ay hindi pa rin pinapayagan ng kapulisan na pumasok yung mga missionary workers sa loob mismo ng KOGC religious compound na nagsisilbi nilang tirahan. Oo, Jade. Simula pa kayo ng umaga talaga, mula nga kay sa ating executive minister, si Brother Marlon Acobo, talagang siya, hindi talaga pinapasok, Jade. Ilang beses pa nakiusap yung mga abogado natin bago nakapasok. Inabot pa na ilang oras, Jade. Isipin mo, Jade, siya ang isa sa mga heads natin dito sa Kingdom of Jesus Christ. Pahihirapan para pumasok dito sa KOJC. Ganyan kabangag itong mga polis na to. Hana, kasama ko ngayon si Sir EB. Baka may mga karagdagang katanungan sa iyo. Sir EB. Hi Hana, magandang gabi at I hope you are safe and sound. Matanong ko lang, no, may nag-message kasi sa akin na meron daw mga grupo din na gusto sanang sumama dyan sa rally, dun sa harap ng Emerald Gate nga, no, kung tawagin nyo. Nasa bandang Waxis daw sila at parang may secondary barricade daw doon, no, at di ba kapag join yung grupong yan na nasa may side daw ng Waxis, no? Tama ba yung mensahe na na-receive ko? Yung barricade na sinasabi mo ay nandoon po yung pwesto ng mga police. If they can pass that, doon sa right side, pwede sila makadaan. Kung mismo sa Waxit sila, makakalakad na sila papunta doon sa lugar namin. Okay, so they're not being barricaded by the police. Pag may gustong sumama, halimbawa, no, both ends of the highway, no, pwedeng maka-join coming from both directions or may harang at isolated na yung nagrarally dyan sa tapat ng KOJC compound sa labas. I think mas accessible dito sa kabilang side near the airport kasi I am not sure kung padadaanin sila ng police dito sa side ng malapit po sa Waxis. But if they can, kung makakadaan sila diretso sa Waxis, kung makapasok sila doon banda ng Waxis, diretso na po yan. Okay. Miss Hana, Yes, si Hana. Kay Eric po ito. Okay, Kay Eric. Magtatanong po kami ni Ma'am Lorraine kung naka-regroup ba para sa pagbubuo ng programa pagkatapos ng marahas na dispersal at mayroon na bang mga dispersal na ginawa rin sa loob ng compound o dito lang sa rally area na nagaganap kanina bago sila saktan at dahasin ng polis? To be clear lang, Ka-Eric, walang dispersal na nangyari. Kasi nasa loob sila ng compound, hindi sila nakalabas ng gate kung saan yung kung nasa rally. So yung kaya nga dahil ewan ko kung anong lakas meron to mga KOJC workers na napaatras nila yung dami ng polis na hindi na naapektuhan yung mga nagrarally sa labas. Kaya nagpapatuloy pa rin hanggang ngayon yung program natin at mas lalo pang umaalab yung damdamin ng ating mga nagsasalita dito dahil dun sa ginawa ng PNP. Saan yung mga tear gas na binira nila? Sa loob ng compound o papunta sa rally area mula sa loob? Nasa likod, if you're facing, kung nasa loob ka ng compound ka, doon sa pwesto kung saan inaatras sila, akala kasi kapag yung tinapon nila yung tear gas, atras na yung mga kasama namin na nagpa-atras dun sa mga polis. Dahil tinamaan din naman ng tear gas yung mga polis, sila din napa-atras. So, yung na-disperse, yung gulo, pero yung rally, ongoing pa rin yun, Ka-Eri. Ayun, klaro po ito. Ma'am Lorraine, would you like to interact with Miss Ana? Hana, yun yung yun yung tanong ni Eric. Yun yung tanong ni Eric. Ito naman yung tanong ko. Ilan yung mga bata na nasa loob and how are they? Wala kaming bata pinasama dito sa rally. No. But inside the compound. Right now, I'm not sure of the count, no? Kasi yung mga bata naman kasi, they're with their mothers then kasi, and they have their own residence sa loob. I lost count kung ilang, several dozens of family yun na with 2 to 3 children. So, I think, you do the count, so ganun kadami yung bata. Yeah, so basically, Hana, there are children and old and the elderly are also inside the compound. Meron din. Yes. And take note, Doc, yung gulo na ginawa nila is inside the compound of Kingdom of Jesus Christ. Eric, Sir Evie, and Doc.
Yes. Okay. Si Miss Ina, may tanong din kay Miss Hana. Partner Hana, kasi kanina nakatanggap ng impormasyon na pupunta dyan si Abalo, si Marvil at Torre talaga sa mismong compound natin. Meron ba tayong update? At ang ibang opisyal na nagsuporta naman sa atin, sino-sino ba itong nagpunta na? May mga counselors na pumunta, like si Counselor Alejandrino, ay hindi ko lang na-memorize yung ibang mga local officials, pero mandito rin yung mga barangay and mga kagawad ng barangay dito sa kung nasaan yung pwesto ng Kingdom of Jesus Christ na nag-pledge din nagpakita din ng kanilang support dito sa ating rally. Dun sa iba pang, si Mayor Baste ay nagpaabot naman dito ng pagkain sa ating mga rallyista po dito not the rallyista, kundi sa lahat ng mga members ng Kingdom of Jesus Christ na hindi pa tayo nagsagawa ng rally, talagang nag-pledge na talaga si Mayor Baste na magbigay ng pagkain dito sa mga missionaries kasi nga naabot kay Mayor Baste yung balita na hinaharangan ng PNP yung pagpasok ng mga pagkain natin. Partner Hana, marami nga Tanong mo pala, Ina, kung dumating si Abalos at Marvil, hindi namin sila nakita. Ang pumasok lang talaga sa compound natin was si Torre and si Colonel Marantan. Kanina, may PNP helicopter na lumilipad ng malapit dito. Dito talaga sa compound natin, dito sa IGC building, sa Kingdom. We were thinking na naghahanap sila ng lugar kung saan nila pwede ilapag yung helicopter ng PNP, pero kasi wala silang makitang pwesto dahil nga may mga harang din tayong nakalagay in place at malabo para makalapag yung chopper. I don't know kung yung ba yung sinakyan ni Marvil or ni Abalos. Yung speculation ka na lang yun, Ina. Okay. Meron ding nagtatanong sa ating mga kababayan na gusto magpaabot ng tulong. Saan daw ba maaring ipadala ito? Kung ano bang sistema ngayon dyan? Kasi may mga barikada na eh. Yun po yung sinasabi nila na gusto sana nilang padala pero ang natatanggap ng report mahirap daw. Paano po ba ito? If it's help, Ina, hindi naman sila haharangin kung sasabihin nila. But if we are going to announce na parang ganun, baka gamitin din ng kalaban. If they're going to help, we have point people naman. I think they can coordinate with the local government na nagbibigay din ng tulong, i-course doon para sa safety din natin. Kung may kakilala naman sila mula sa mga leaders ng Kingdom of Jesus Christ, they can coordinate. Okay, thank you. Alright, balikan natin si Doc Lorraine. Doc, may karagdagang katanungan pa kayo kay Hana. Nakamute ka, Doc. Nakamute ka. Alam naman natin na wala na talagang batas ngayon, 'di ba? Alam naman natin 'yon at saka alam natin na yung number one na lawbreakers ngayon ay yung mga police at saka under the orders of Bongbong Marcos 'yan. So, ano yung mood ng mga tao kay Bongbong Marcos ngayon diyan? Dr. Rain, ang nakikita ko lang talaga na emotion dito is galit. Galit na sila at sawang-sawa na sila. And naman hindi tayo umabot sa breaking point, Doc, no? Na makakagawa ng dahas yung mga kababayan natin. Not just yung mga taga-KOJC, but yung mga Pilipino na hindi na masikmura yung ginagawa ng gobyerno natin. Okay. Miss Hana, interaction na ito sa akin to, hindi to kay Lorraine Badoy. Sa akin to, kay Eric ito. Malinaw po na ang layunin dyan ay occupy ang compound ng Kingdom of Jesus Christ, agawin ito at paralisahin ang operations ng school, ng church at lahat ng ito. At ngayon, ang nagtatanong ang taong bayan, hanggang kailan po ang possibility na magkaroon ng legal remedy and intervention bagkos ay ito po ay magkaroon na ng solusyon itong illegal at kriminal na mga aksyon na ginagawa ng pulis sa utos ni Marcos. At bagamat alam natin na bukas ay holiday pa, are you privy na nakahanda na ang mga legal remedies na gagawin ng taong bayan? Tanong po yan mula kay Eric Celis. Eric, kung legal remedies lang, ginawa na natin lahat ng legal remedies. Pero kung hindi a-action na ng korte, what will happen to us, Eric? Actually, dinadagdagan lang ng gobyerno ito ang mga dadagdag natin na kaso. Dahil, hindi ko naman masabi anong strategy ng ating legal team.
But ako, as part of KOJC, lahat ng nakikita natin na kamalian dito at lahat ng pwedeng ikaso natin, ikakaso natin yan, Ka-Eric. Hindi pwede. Sabi nga nila, batas is batas. Patunayan naman ng gobyernong ito na may batas. Panigan naman ng gobyernong ito na lalo na napagpapagin natin sa hudikatura. Paganahin naman nila ang hustisya. Paganahin naman nila, hindi lamang selective. Doon sa may kapangyarihan, doon sa may kaya. Paano kami, Ka-Eric? Paano kami mga, katulad kami na sa KOJC, isang simbahan, na porket kalaban kami ng gobyerno, hindi na available sa amin ang legal remedy? Exactly, that justifies now the action of the people na ang nagpoprotekta at nagkakaroon po ng pagsalba sa hayagang karahasan, lantarang terorismo ng Estado at gobyerno ni Marcos ay taong bayan na ang nagpoprotekta sa Kingdom of Jesus Christ at nakakahiya po ito sa bahagi ng gobyerno at nakikita ng mamamayan ngayon at posibleng lumawak itong pagkakaroon ng people's resistance and support sa Kingdom of Jesus Christ sapagkat ito ay naging issue na ng buong sambayanan na misana at bilang bahagi ng Kingdom of Jesus Christ, hindi lamang bilang mamamahayag sa SMNI. Ano po ang nakikita ninyong direksyon ng ganitong malubha at napakalalim na paggamit ng puwersa ng Estado sa kalagayan ninyo at ano pa po ang inyong gustong ipaabot ngayon sa taong bayan na nakikinig at nagmo-monitor ngayon sa buong bansa at sa iba't ibang panig ng daigdig na nag-aantay ng pwede nilang i-participate? Mga kababayan, hanggang kailan tayo mananahimik? Hanggat hindi tayo magsasalita, hanggat hindi tayo magpapatuloy silang nasa gobyerno na patuloy tayong pahihirapan, patuloy nilang gagamitin ang kanilang kapangyarihan para sa kanilang interes. Dapat nasa atin ang kapangyarihan bilang Pilipino. Dapat sila dapat ay tinatawag na public servant. Silbihan naman nila tayo ng makatotohanan. Hindi yung tayo ang magbibigay ng serbisyo sa kanila. Bakit ganon? Baliktad. Panahon na mga kababayan. Tumayo na tayo, magsalita na tayo na ang mag-demand na bumaba na sa pwesto si Bongbong Marcos at palitan na siya ng mas nakakarapat na mamuno sa bansa na may puso, may malasakit at mas kaya tayong dalhin sa kayang dalhin ang Pilipinas sa mas magandang ekonomiya, peace and order at iba pa. Ka-Eric? Well said, Miss Hana. Back to you, Jade. Yes, ayan, Hana, at maraming salamat. Hingi kami mamaya pa ng ilang update dyan sa mga kaganapan sa KOJC Religious Compound. Jade, may I request with due indulgence sa inyo at mauuna ako at may flight pa ko at muli ako po ay nagpapaabot na ipinapanganak ngayong gabi ang kasaysayan ng ating bansa. Bantayan po natin ito at maraming salamat sa sambayan ng Pilipino sa inyong pagkamulat at pagkabuhay ng paninindigan sa pagmamahal sa bansang Pilipinas. Temporarily po, si Ka-Eric will be signing off for a while at mga 5 oras na rin po tayong kasama nila Brother Jade at ng SMNI at Brother Ebi Hugalbot. Maraming salamat sa inyong pakikipagkaisa sa makasaysayang pagtitipong ngayong gabi at ito'y hudyat ng pagkamulat at pagkilos na ng buong sambayan ng Pilipino. Maraming salamat, Jade, at sambayan ng Pilipino. Ka-Eric signing off temporarily. Thank you, Ka-Eric. At nakakasama pa rin po natin si Sir E.B. Hugalbot. Sir, reaction po muna ninyo hinggil po sa nangyari ngayon. Wala talaga akong masabi. The main objective is to destroy KOJC, eventually destroying the Dutertes. Kasi nga, ang Duterte lang naman ang hadlang ng Amerika at ng bangag na administrasyon na to, no? At they can only do that to humiliate to submission itong KOJC and in effect yung buong Davao City at naipakita na nga ngayon na they're not having any of it. So I hope this gains traction in all places sa buong bansa at mamulat na nga yung Pilipino na itong ginagawang ito na sanctioned by the Americans and by the Marcos administration ay walang puwang sa modernong sibilisasyon, no? Kung nasan tayo ngayon. May marami kasi na kung ang tingin nila ay tungkol lang ito sa KOJC,
at kay Pastor Quiboloy, nagkakamali kayo. Kasi although I'm seeing now na finally they're making that connection, that it's not just about them. Even in my group chats, yung dating tahimik, ngayon ay nagsasalita at hindi sila mga miyembro ng KOJC. At nakukuha nila na hindi ito tungkol lang sa KOJC at kay Pastor Quiboloy. Nakikita natin ngayon dyan sa screens natin, pruweba na hindi na tayo bansa na sumusunod sa batas. At nakikita natin dito, maliwanag, ang pang-aabuso ni Bongbong Marcos at yung pagkawalan niya ng kakayanan na mamuno sa Pilipinas. Maliwanag na maliwanag. Wala siyang sinasabi, wala siyang ginagawa, no? Walang paninindigan itong president na ito. Well, hindi na siya president as far as I'm concerned, no? So, kung kaya nila itong gawin sa isang public figure, no, na napaka very powerful in his own right, a powerful religious leader, at kaya niya itong gawin with his resources, with a legal team na may millions of followers, anong tingin mo gagawin? Hindi nila kayang gawin sa'yo? Ordinaryo kang mamamayan? Iba kasi pag naramdaman namin yon sa Kongreso, yung pagmamalabis ng yung legislative overreach, yung pang-aabuso sa mga nasa kapangyarihan na may hawak na poder, no? Wala kang magagawa kahit nakabalastugan ang pinagsasabi nila ni Dan Fernandez, ni JJ Suarez na dapat daw ay mag-cocaine follicle drug test, sabi ni Cathy Binag. Si Paduano, si Gaston Bunting, si Acop, wala kang magagawa. The Martin Romualdez led house, no? So again, the worst speaker in the entire history of the Philippines, no? And not coincidentally, he's the first cousin of a Marcos, no? Of Bongbong Marcos. So iba talaga pag ikaw yung nasa receiving end, no? At wala itong religion, wala itong gender, wala ito